Dante, maging ang mga respondent ba ay hindi pa inaatasan ng SC na pasagutin dyan sa petisyon? Magandang umaga. Aga ang respondent dito ay ang Commission on Elections. Sa ngayon ay wala pang mandato ang kataas-taasang hukuman upang sila ay magkomentaryo dito sa petisyon ng PDP Laban. Sa isang press conference dito sa Baguio City kanina ay kinumpirma ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na hindi nakasama sa agenda ng Court and Bank ang petisyon na layong ipatigil ang internet voting para sa ating mga kababayang overseas voter. Inihain ang petisyon ng Partido Demokratiko Lakas ng Bayan o PDP Laban noong nakaraang April 3. Pinapawalang bisa din ang petisyon ng PDP Laban ang mga resolusyon ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng internet voting. Nais din ng mga petitioner na magkaroon pa rin ng manual counting at on-site canvassing para sa overseas voting. Dagdag pa ni Attorney Camille Ting, walang aksyon ang korte sa petisyon. Online voting, there's no specific timeline. We'll just have to wait for the court's actions. Nagsimula na noong April 13 ang overseas voting sa iba't ibang bansa. 77 posts ang pinapayagan ang internet voting, bagamat may ilang bansa na bawal ang internet tulad ng China at Russia. Samantala sa naunang pahayag ng COMELEC, handa naman silang sumunod kung ano man ang magiging mandato o kautusan sa kanila ng Supreme Court. Aga sa ngayon nga ay ongoing na itong botohan ng ating mga kababayan na bumuboto sa pamamagitan ng internet. Tatagal din yan ng May 12, 2025 sa araw mismo ng national and local elections o halalan dito sa ating bansa. Target ng COMELEC sana makaabot daw ng 65% yung voter turnout. Ibig sabihin doon sa 1.2 na rehistradong overseas voters, kahit man lamang nasa 600,000 ang makaboto dito gamit ang internet. Yan man ang ating update mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.